ikaw ang magsisilang ng tagapagligtas. Ang swerte ng batang yun. Nasabihan pa, ginagamit na ng Diyos. Eh ngayon, malalagutan ng hinga, ayaw pa sumunod. Ayaw pa sumuko. Kaya yung bata, kung maagang maturuan, pagpapalaing maaga ng Diyos. Kaya hindi ako nagsisig maaga ako naglingkod. Nung sabihin sa akin ng Diyos, anak, sinaw ka lang sa mundong ito. Sandali kang lalabas, sandali kang mawawala. Alam natin yung singaw, kung ano ibig sabihin nun, saan galing yung singaw. Buksan mo yung kaldero, pagbukas mo may usok, singaw yun. Sandali lang, wala na. Singaw ka lang anak ng kanya. Kung gusto mo maligtas, maglingkod ka na ngayon, alalahanin mo rin ang iyong kamag-anak. Sumunod ako, walang service, pumunta ako sa altar, Sabado ng gabi. Inihandog ko sarili ko rin sa altar, walang tao kahit isa. At sabi ko, Panginoon, hindi na ako aalis, maglilingkod na ako maaga. Walang nag-invite sa akin, kundi ang Diyos. Pumunta ako sa altar, walang service. Pero pagkaraan ng ilang linggo, biglang nabago ang takbo ng aking buhay. Hindi kanta ako ng kanta ng pagsalikot ng awit, wala akong alam eh. Sabi ng Panginoon sa akin, anak, kung papalitan mo ang mga awit mo, huwag papalain ka. Kaya nag-aral ako ng mga awit puro sa Kristiyano at iniwanan ko na yung magandang kanta ng mundo, aba, ilang linggo lang na ibanta ko ng buhay ko. Sumunod ako. Kaya wala akong masasabi. Hindi ko masasabing mahirap ang maglingkod. Masarap ang maglingkod sa Diyos. Bukod doon, hindi kayo mabuti. Ang Diyos ayaw na tayo ay mahina. Sabi pa nga niya, kaya ang sabihin ng mahina na siya malakas eh. Kaya ang problema, hindi ka naman mahina, pinahihina mo sarili mo. Hindi ko kaya yun. Hindi ko magagawa yun. Bakit? Ayaw ko eh. Ang sabi sa Biblia, sabihin ng taong mahina, malakas siya. Bakit mo kailangan sabihin, alam mo namang mahina ka? Pag sinasabi mo yun, yung katawan mo, nagiging masigla. Eh, nung araw, hindi ko maintindihan eh. Pasa namin yung isang bigkis na palapanan niyo. Kuba na kami dahil mahigit lang ako 10 taon eh. Kuba na kami dala-dala yung mga yung palapan. Sabi nung aking kaibigan na teenager, dadaan tayo sa bahay ng Pilisita. Eh, dalaga yun. Pagtatawaran tayo o tayo Kuba. Pero bago dumating sa bahay, unat na unat kami. Pagkalampas si Kuba, uli kami. Paano nagawa yun? Yung isip mo nagbibigay ng sigla. Kaya pag malungkot ka, nanghihina ka. Ayaw kumain, ayaw mo magtrabaho, ayaw mong matulog, wala kang gana. Pero pag masigla ka, ang dami mong makukuha ang trabaho. Ngayon, kung ikay masigla sa Diyos, lagi kang aktibo. Ganon ka simple. Ngayon, hindi ko kaya ipaliwanag na lahat. Pero ang sabi ng Panginoon, ang Espiritu Santo, kapag nasa sa atin, siya ang magpapatuloy ng itinuturo ng Panginoon. Mamamangha kayo, hindi nyo na ako sa paaralan. Pero wala sa paaralan. Ang solusyon, alam nyo. Isipin nyo, si Solomon, sinabi ng Diyos sa kanya, kasi batang-bata, ginawang hari, hindi naman siya nakaredy. Sa atin hindi po pwede yun. Walang alam. Sa Diyos pwede kahit walang alam, basta makikinig sa Diyos. Ang Diyos ang magliligtas. Gulong-gulo siya, ginawa siyang hari, binatang walang alam. Paano ba itong mamahala ako na isang basta? At gulong-gulo kanyang isip. Hanggang sa pagtulog na niya ang sumi. Sa pagtulog niya, ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya. Nakakausap ba yung tulog? Bay, oo. Sa amin, merong tulog na nahuli. Meron palang nililigaw ang iba. Ay nagsasalita sa gabi. Ay narinig ng asawa ko, ano pinikaw sa sabi, tinanong, nakuha yung address. Nung umaga sinabi, hindi makaibig. Ayaw niya maniwala, pero pati address ay tama eh. Nakasubok na ba tayo mag-usap doon sa tulog na nagsasalita? Sinubukan ko minsan yun eh, kaya lang nalago.
Pwede mo siyang tanungin. At sasagot. Nakakita naman kayo ng tulog na naglalakad. Bumabakot, tulog. Walang wisyo. At si Solomon ay gulong-gulo na mamamahala sa isang bansa, wala siyang alam. Nung matulog siya, kinausap siya ng Diyos. O Solomon, sige, mamili ka. Anong gusto mo? Pwede ba yung ventilador sa inyo na pahagisin yung fan? At kahit ako hindi mahanginan laki, baka kayo makatulog eh. Ayoko mag-servo sa tulog. Dahil yung tulog, umaamin ang hindi alam kung anong inamin natin. Alam ba ninyo na gulong-gulo si Solomon? Sabi ng Panginoon, Solomon, anong gusto mo? Kayamanan? Yung handog ka ng kayamanan? Kayamanan o katalinuhan? Sabi ni Solomon, Panginoon, ang kailangan ko paano mamahala sa iyong bansa. Yun ang kailangan ko. Ako'y halin, hindi ko alam ang aking gagawin. Sabi ng Panginoon, alin ang gusto mo? Ako gusto, paano ako makapamahala? Katalinuhan ang gusto ko. Sabi ng Panginoon, sige, maganda ang naisip mo. Kung katalinuhan ang gusto mo, iririgalo ko na rin sa iyo, pati kayamanan. Pero naging dalawa. At alun sabi ng Panginoon, tandaan mo ito, Solomon, bago ka ipinanganak, walang naging kasintalino mo. Pagkatapos mo na mamatay, wala nang magiging matalinong kagaya mo. Yun din niya yun. Buong panahon ng mundo. Si Solomon hindi napalaban ng giyera sa katalinuhan. Tinatakutan ng mga nakapaligid ng mga bansa. Ang ginagawa ng mga bansa, niririgaluhan ng babae. Kaya nagkaasawa siya ng napakarami na iniririgalo. May apartment ng mga babae. Palagay ng araw-araw ay ilabas mo yun. Kung 1,000 yung ilalabas mo, ilang taon bago ka ilabas yung isa? 365 days ang isang taon. Hindi sa isang taon, tigi-tigi isang beses mo lang makakita. May nakareserva pang marami. Inirigalo dahil natakot sila kay Solomon. Pati alila, hinahangaan nila. Ang balita sa kanya, di maipaliwanag. Pagkalinuhan. Pero kung sa iba yung pera na, di baling unga-unga sa may pera. Siya hindi niya katalinuhan. At alam ba ninyo, ang Espiritu Santo, pag siya'y nasa atin, siya ang ating guide. Siya ang magtuturo ng ating gagawin. Hindi makukuha sa paaralan ang katalinuhan bibigay ng Diyos. May mga panahon di mo alam ang problema. Sasabihin sa akin ng Espiritu Santo, itatanong ko paano malulutas. Sabihin niya. Pagdating ko sa lugar, nagugulat sila, alam ko na. Paano nilalaman? Sinabi ng Diyos sa akin. Dilat ang mata nila. Wala naman akong pinagsasabihan eh. Bisa kailangan ko ng 5,000. Panginoon, kailangan ko ng pera sa gawain. Ano gagawin ko? Tumingin ako sa itaas. May naglalakad na matanda, hindi umibig. Sabi ng Panginoon, yung matandang yun, may pera ibibigay sa'yo. Mga sister, ata na yung 5,000. Alam niyo sabi ng matandang, o bakit ako na? Wala naman akong pinagpupunto. Ba't alam niyo may bibigay akong pera? 5,000 yung bibigay niyo, di ba? Dilat na dilat yung kanyang mata. Sabi ng Diyos, alam niyo, ang bihira yung kayo. Minsan merong papasok pa lang doon sa gate. Ay, akala na ako yung pera, yung check-in, papapalitan natin yan. Sabi nung papasok pa lang yun. Sabi ng Pastor Sosyo, wala naman ako sinasabi siya, papasok pa lang ako, ba't alam mo may dala akong pera? Pag ang Diyos ay sinusunod mo at nakikinig ka sa tinig ng Espiritu Santo dahil anakan niya, hindi pangkaraniwan ang ibibigay sa inang Diyos. Isipin mo naman, walang kaalam-alam, si Maria, siya lang ang kinausap ng anghel na magkita'y magpinsan eh, swerte mo naman, Maria. Inililihim niya. Sabi ni Maria, paano mo nalaman? Wala mo ang pinagsasabihan. Nagkita pa lang sila. Yung sanggol na nasa tiyak ko, sinabi sa akin,
ikaw daw ang pipiliin, anak ina ng tagapagligtas. Pag binasa niyo sa Biblia, yung Espiritu Santo nagsalita sa tiyan na kinaroroonan ni Juan Bautista. Ay kung nangyayari ito sa hindi pa pinapanganak, ay hindi mangyayari sa ating nanto na tayo. Ang kailangan na lang manabik tayo. Manabik tayo. Minsan ako'y nasa Uton, sa Ahoy, sa Iloilo. Pagdating ko ron, sabi ng Panginoon, doon sa mabili, sa campsite, may nangangailangan ng pera. Sinabi sa akin, magkano halaga mo, ilan libo, hindi ko na matanda, pero sinabi sa akin. Sabi ko, Panginoon, bakit kung kailan dumating ako sa kanya sinabi, wala naman akong cellphone. Sabi ko, pwede bang pumunta kayo sa Iloilo, mag-telegram kayo, o kaya tumawag kayo ng long distance kay Ana? Bakit ho? Ay may sinabi sa akin ng Panginoon. At alam ko kung tinig ng Diyos, yun ay ituturo ko sa inyo. Itutuloy natin hanggang bukas yan. Alam ba ninyo, mayroong may cellphone, ipinagamit sa akin, binayaran ko na lang. Kaya sabi ko, Ana, sa oras ding ito, pumunta ka ng mamili, ibigay mo sa tao na nangangailangan ng pera. Huwag ang hindi ka susunod. Ngayon din, alis ka. Dalhin mo yung halaga ng pera. Bakit to? Basta sumunod ka. Sumunod siya. E di wala na, di naman niya naikwento. Pagdating ko galing Iloilo, kung ano yung sinabi ko, yun ang nangyari. Nang dumating si Ana ko sa campsite, nakaluhod yung isang ina, nakataas ang kamay, humihingi ng tulong sa Diyos, kailangan niya ang pera ng oras din yun. Pagkatapos niyang manalangin na kami, pagdilat niya ng mata, iniaabot sa kanya yung pera. Paano mo nalaman? Nanalangin lang siya. Kapag ang Espiritu Santo ay nasa puso natin, dahil anak ka ng Diyos, nagmamalasakit siya sa iyo, tutulungan ka niya. Ang problema natin, kung revival lang natin ito iniisip, ang sabi ng Biblia, araw-araw ito kasama mo. Pag may panganib, may papatay sa iyo, sasabihin sa iyo. Ang problema din tayo marunong makinig. Nakakita pa kayo ng isang bata mapapakanak pa lang ay kinakausap na. Dito sa inyo itong nagsilang ng anak, hindi pa nakakadalawang araw, kinakausap na ng magulang. Kinakausap na naman ang mag-anak. Kinukwentuhan at tatanong ko anong gusto. Nakapikit lang naman. Kung araw na maliit ako, sabi ko, parang may diferensya yung mga tao na nag-usap sa bata. Hindi nga nakakadilat ang pati kinakausap. Bakit? Ba't pinatityagang kausapin yung ayaw sumagot na walang malay? Bakit? Maagang tinutuwan. Kita ninyo sa Amerika, ang gagaling sa English ng Amerikano, hindi naman nag-aral. Tayo nag-aral mali-mali. Kaya kung gusto nyo makakita ng maraming mahusay sa English na bata, hindi pong mapasok sa Amerika. Pero nga sila sa mga Pilipino, mga bata hindi pa nag-aaral, marunong pa rin ng English. Bakit? Nakikinig. Nakikinig sila. So yun din lang yan, kailangan nakaready. Isipin ninyo, yung bata si Samuel, ilan taon si Samuel nang kausapin ng Diyos? Ilan? Jelly pala. Jelly ba? Nakamat, anong dalawang iba eh. Yan tawag ko sa isa langit. Hindi na ako nakakamali. Ilang taon? Ilang taon nang kausapin ng Diyos si Samuel? Hindi nyo alam. Hindi nyo binabasa. Wala pa siyang 5 taon. At pag tinignan ninyo, napakabata para maglingkod sa templo. Dahil panata, sinunod si panata. Nang kausapin ng Diyos, di nga niya naman Diyos nakikipag-usap eh. Isipin ninyo, yung bata kinausap ng Diyos. 3 beses kinakausap doon siya sa sermon yung pumupunta. Wala naman ikaw mo sinasabi. Ganito na lang ika sa susunod. Pag may tumawag sa'yo, sabi mo, narito po ako, Panginoon, magsalita kayo. Pangatlo tumawag uli. Hindi na siya tumakbo sa pare. Narito po ako, Panginoon, magsalita kayo.
Isipin naman yung kung gaano kahusay man ng Diyos. Yung bata ay isinumbong yung pare. Oh. Ilang taon yung bata? Bata pa, hindi pa nga nag-aaral. Kung sa pag-aaral, isinumbong ng Diyos yung saserdote. Samuel, alam mo ba tayo si Eling yun, saserdote? Hindi sinusubi ng kanyang mga anak, hinahayaan. Kaya alsa ko na siya ng karapatan. Kinaumagahan, sabi noong pare, ano sabi sa inyo ng Diyos? Nagsalita ba? Opo, ano sabi? Kayo raw ho, hindi niyo sinusubil yung inyong anak, pinababayaan sa mga maling gawa. Kaya aalsa na raw kayo ng tungkulin. Sinabi mo na pare, bata ka, wala ka pa alam, marami pa kain ng bigas. Hindi, naniwala yung pare. Umiyak yung pare. Kung yun ang gusto ng Diyos, di siya masusunod. Isipin nyo, kung sabihin hindi kayo kakapasapit, ito wala pa rin malay. Isipin niyo yun. At si Samuel ay naging national prophet, naging propeta ng buong bansang Israel. Bakit? Maagang inihandog sa Diyos. Hindi rumiklamo kahit siya bata. Pumayag siya sa gusto ng kanyang magulang na ihandog sa Diyos. Ang mahirap po sa mga magulang ay ihandog yung anak. Dahil sayang gagawin kong seaman, gagawin kong nurse, magpapastor, walang perang makuha, kawawa yan. Tingnan ninyo. Ang paniniwala ng tao ngayon, pag magpapastor, kawawa. Napupat naman yung aking anak, hindi na magpastor, kawawa naman. Sana yung pilay na lang, yung pingi na lang na anak ko. No. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, ito ang isang bagay na kailangan maintindihan natin. Hindi mahirap ang maglingkod, hindi matigas magsalita ang Diyos. At ang Diyos ay magbibigay ng gusto natin, ang remedyo lang na gagawin natin, susunod. Bakit ko sinabi? Hindi pa ako pumapasok sa Bible School, kinakausap na ako ng Espiritu Santo eh. O isipin ninyo yun. Hindi pa ako pumapasok sa Bible School, kinakausap na ako ng Espiritu Santo, kaya alam ko na yung gagawin ko. Pero malimit ako. Nasa simba, walang tao. Nag-iisa lang ako. Umaawit ako sa Panginoon, babasa ako ng Biblia, pag napagod ako, tutulog ako, pag-ising ko, kakanta ako sa Panginoon, ako lang mag-isa. Tapos pagpikit ko, yung aking isip, para ako nanonood ng telebisyon, pinakikita yung mapupunta ako. Kaya alam ko na bago pa mangyari. At hindi sasabihin mahirap. Hindi. Yung anak ko, si Paul, inihandog ko sa Diyos para mag-aral ng music. Ayaw niya. Hindi ko siya pinagalitan. Ang gusto niya, maging politiko. Kaya ako siya, pumasok sa UP. Pinipray ko lang, hindi ako nagagalit. Karanasan taong mahigit. Hindi, ayaw mo na. Susunod na ako sa Panginoon. So, nag-aral siya ng music. Yung kanyang pag-aaral ng music, ang nagdala sa kanya sa buong mundo. Wala siyang gastos. Nakapunta siya ng Michigan. Isang taon, model student siya. Libre lahat. Punta siya ng Canada. Music din lang ang dahilan. Punta siya sa Asia. Tapos punta siya ng Europe. Libre lahat. Hindi nga niya masabi sa akin pag-aalis eh. Dahil napapahiya siya. Hindi kaya ng kanyang pangarap ang ibinigay ng Diyos sa kanya ang siya'y magpadapit sa Panginoon. Ilang taon ang ihandog ko siya? 3 years. Yung sa inyo yan, at 3 taon niya. Pakakantay niya sa pulpito 3 years. Paano kakanta? Nilalagyan ng bangko dito at tatayo sa bangko para makatapat sa pulpito. Pag inawit niya yung how great thou art, how great thou art. Pero alam ba ninyo, pinakiusapan ako sa Amerika. Nahihirapin yung aking anak sa Christian school ng Assemblies of God. Bakit? Sa amin, hindi ko pwedeng gamitin yung ganyang kabata. Sabi niya, na mahigit pa 10 taon. Hindi pwedeng gamitin sa amin yan. Eh, di sa inyo ginagamit na.
Saan niya narinig? Ito, sa Philippine Plaza Hotel. Nakandun yung maraming mga iba't ibang mga tao na iba't ibang bansa. Narinig nilang umawit. O, ipinayaran ko. Pumayag ang eskwelahan na first year high school lang siya eh. Second year niya, absent siya isang taon. Pagbalik dito, tatanggapin ng Judge Juan Luna na siya second year na. Pagpasok third year. O, ginamit siya ng Panginoon sa maraming paraan. Nang bumalik dito, iba ang nangyari. Tuwan-tuwa yung paaralan sa kanya. Judge Juan Luna. Bakit? Nailig siya sa Quezon City sa kulang-kulang na 100 eskwelahan ng high school. Siya ang napiling youth mayor ng Quezon City. Nag-o-office sa munisipyo ng Quezon City. May sweldo. Bata naman. Tapos na-promote ulit youth mayor and senator, youth congressman and senator ng Quezon City. Hanggang gusto na tuloy niya maging politiko. Sabi ko, inihandog kita sa Diyos. Ayaw niya maniwala. Hindi ko siya pinagalitan. Inayaan ko. May isang taon, refrain. Susunod na siya sa Panginoon. Kisa hinahamak natin yung paglilito. Naku, ano pag nagpasor, kawawa naman, walang pera, maghihirap. Ang bihira ang paglilingkuran mo, gumawa ng langit at lupa. May-ari ng lahat ng punong kahoy, mga halapat payo. Gugutumin ka ba niya may-aring yan? Iniisip kasi natin, pag walang pera, walang magagawa. Ako nga, nagpakasyon sa Amerika, nanalangin lang ako. Pero Panginoon, ako hindi naman nagpapakasyon eh. Pero gusto kong magpakasyon sa mahabang panahon. Bigyan niyo ko ng pagkakataon makapunta sa Amerika at magpakasyon ako ng 1 linggo, 2 linggo. Nagpadala ng ticket sa akin, first class. Round trip, 2. Pagulat sila. Oo nga, pinadalan kayo. Pa-approve ba kayo? Makakalusot pa kayo sa US Embassy? Hanga kami sa inyo pag kayo nakalusot. Aba, nagulat sila. Ilang sandali lang, in-interview ko. Akalain nyo nung binabasa yung papel, tinignan lang, iginano sa tabi. At pinandilatan ako ng panulo. Nakaupo siya, ako'y nakatayo. Pinandilatan ko rin siya. Ano ko sa kanya? Ay, yung mukha, talo. Paano ka pupunta rin kanya? Kailangan ka ba rin? Oo. Kaya pagkakibay nag-conference gano'ng katagal, gano'ng kalipin. Minsan 1 taon ka po. Ba't ngayon ka lang aanyayahan kung mahalaga pa? Sabi sa akin. Kasi taon-taon yung aming tagapamuna nagpupunta sa Pilipinas. Hindi ako dapat pumunta. Itong taong ito, hindi siya makapupunta, kaya ako pupunta para kumatawan sa Pilipinas. O sige, isa sa inyo, bumalik bukas, kunin yung visa. Hindi mo madali. Yung mga tao nakabantay sa labas at alam na hindi ako matatanggap. Paglabas ko, pinakita ko. Approve. Ang galing mo naman ika. Kayo kasi bilib sa inyong mga pambobola eh. Ako bilib sa ating Diyos. At marami akong pwedeng kwento sa inyo. Kahit wala kang pera, magkakaroon ka. Nanalangin ako ng accordion, alam nyo, pag nagtanong kayo sa internet, sa computer, ang isang accordion made in Italy, kulang-kulang 150,000. Ipadadala pa rito. Pero ako'y nanalangin, wala akong binayaran kahit piso. Iniregalo lang sa akin. Pangalawang beses nanalangin ako 1991, ganoon din ang nangyari. Madrid pa ang bumili para sa akin ng accordion. Isipin nyo yun. Pero sabi, pagka naglinggo sa Diyos, mamamatay ng buto. Sa busog ka mamamatay. Yung inyong pastora rito, nagtatampo na nga sa akin, hindi pa kami kumakain eh. Hindi ko raw siya pinapansin. Hindi ko naman siya alam na narito eh. Kaya ako'y init na init, kaya diretso ang patungo sa dagat. Akala ko naman na hindi siya. Sabi ko, hindi ako pinapati ng pastor. Hindi. Alam ba ninyo, pag ang Espiritu Santo yung nakuha ninyo, sasabihin sa inyo ng Espiritu Santo anong gagawin nyo, lilipas ang langit at lupa, ang pangako ng Diyos matutupad. Hanggang ano, nangyayari. Minsan, nung nakaraan, sabi ko, wala tayong kapera-pera. Magpupun yan na nakaraang Mayo. Yung huling linggo,
Ngayon ipon nyo lang. O kailangan natin ng pera, magpo-conference na tayo pa-pera. Manalangin tayo, mamo. May 3 araw bago dumating yung conference, binibigay sa akin ng $700. Hindi naman isip ang nangyari. Dollar right. Wala ka alam yung iba. Ayaw ako pautangin din sa Quezon City ng mga lumber at hardware. Hindi ako nagtakbo. Yung palang may Kristiyano sa Candelaria na lumber, doon kami pinautang, lahat ng bili namin, may discount pa. Maganon nyo. Hindi ka pwedeng pabayaan ng Diyos eh. Sinasabi sa inyo, kahit hindi kayo nag-aral sa kolehiyo, pag ang Espiritu Santo yung natutunan nyo kausapin at pakinggan araw-araw, mamamangha kayo sa gagawin ng Diyos. Ang mga kapitbahay nyo, gagawa ng himala ng Panginoon. Hindi kayo makakapaniwala. Noong Enero, nagkasakit ako. Gumaya ko ng dugo. 3 araw. Miyerkules, Sabado, Linggo, Lunes, 4 na araw. Yung unang itinahin ko, siguro mahigit na 1 dito. Inaabutan ako ng cellphone, hindi ko ba ako. Iba ang tingin ko sa tao, ibang bagay, hindi ko na nakikita. Tumatay ako ng dugo, 4 na araw. Dapat takbo na ako sa ospital, salin ng dugo. Hindi ako naniwala. Kaya ng panampalataya. At pinipilit nila ako matendo sa conference. Hindi nga ako maka-attend, hindi nga ako makatulog. Kaya ko ng kaya ng dugo. Eh sana kung parang klema lang, ay hindi bubus eh. Oh. Alam ko na kakaunti na yung dugo. Pero nangyari na sa akin yun eh. Ipina-hospital nila ako, pinahirapan ako, 2 taon ako bago gumaling. Hindi na pa-istambay ako roon sa rasa. Panalangin ako ng panalangin. Pinilit nila kung pumunta, hindi lalo na masamang pakaramdam ko. Para yung tawag sa akin. Sabi ko kay Ingo, sige na nga, punta tayo. At tal, nananalangin sila ako'y pagalingin. Naniniwala ako sasagutin sila Diyos. Tayo na. Nakot na kami. Pagdating ko sa rasa, pagtungtong ko nung pa ako sa lupa, bigla akong lumakas. Kaya kong mag-sermon uli nung araw na yun. Hindi ko na lang ginawa. Tapos doon ako nagpahinga. Linggo-linggo. Hindi ako rin nagamot na pampataas na dugo. Tapos lang nakabuti, kinakain ko. Ang palaya. Lugaw. Kaya ba niyo mabuhay ng lugaw araw-araw kinakain mga tanghalian ng gabi? Kaya ko. Dati hindi ko kaya. Pag tinakain niyo 3 beses lugaw, mukhang lugaw na mukha ko. Lugaw lang yung kinakain ko. Dahil pinag-aaralan ko rin yung aking sarili. Hindi ako nagpa-check up ng dugo, wala dagdagan, hindi talbos lang ng pamuti na pula aking kinakain. Eh may edad na ako, 65 na ako. Pinaniwala ko ang Diyos ko, ay hindi atras. Bakit? Gumawa ng universe ang aking doktor. Kaya niya ako sagutin. Alam niyo, 1 linggo bago dumating ang unang linggo ng Mayo, lumakas ako, pinagaling ako ng Diyos. Hindi masama magpa-hospital. Pero ito gusto mong sabihin sa inyo, bukod doon, linggo, pinipilit kong mag-sermon, pero pakwento lang na mahina. Pag napapalakas sila, natatakot. Baka tumayo ako ng tulog. Kaya parang ako naging mga kapatid, ligawan tayo. Parang ang tinatamad ng salita. Pero sabi ko, Lord, hindi ang lakas ng boses ang gagawa. Ang inyong Espiritu Santo ang gagawa. Linggo-linggo, may revival kami sa rasa. Pumunta kayo ngayon. Magugulat kayo. Kulang-kulang 100 na ang dumadalo. Bakit? Linggo-linggo, inangking ko ang Espiritu Santo yung Pilipinos. Meron isang babae, 4th stage na ang cancer. Malala na. Pumasok sa Bible School, itong pasokan ito. Oh, hinihinga ng $250,000, bibiyakin nandiyan, di pa alam kung anong gagawin. Umattend, nanyayaan ng service nung ako'y may sakit. Nag-pray kami, kumil sa Espiritu Santo na Islain. Sunod na linggo, sabi niya, pinagaling na siya ng Panginoon. Nila na ka ng Enero. Eh ngayon mo nyo, nag-enroll sa Bible School. Hindi naman
mundo dito, wala na. Sister Mila, wala ko nung dito. Aba, ang sigling matanda na. Hindi ko alam kung ilang taon na. Ay may cancer yun. Alam nila mamamatay na 4 stage na. Pero ang sigla-sigla ngayon, bakit? Hinilin ko. Total, ako'y nagkasakit, gaganti ako'y satanas, mananalangin ako, maraming may sakit, nagkakaling. At ang ngayon, ang daming dumadalo. Ang lakas pang manghitayat nung may cancer na yun. Alam ba niyo kaya ako sinasabi yun? Gusto ng Diyos ang mga pinagtatawanan gamitin niya. Kaya lang tayo, nahihiya, natatakot. Hindi naman galing sa Diyos yung hiya takot, galing yan sa kaaway. Ay siya nating niyayakap. Ang sabi ng Diyos, hindi tayo binigyan ng espiritu ng takot, kundi kapangyarihan. Isipin ninyo yung may cancer na yun, ang daming nga ipatalangin may sakit. At ang daming gawain na padagdag. At di mo naman paniwalaan, kasabay namin nung Miyerkules ng hapon na umuwi. Eh kami pagod na sa kapapakinig ng kwento, buong biyahe, kwento ng kwento eh. Eh kinuwento na sa amin lahat yung kanyang napakinggan doon sa Bible School eh. Eh parang kami pumasok na rin sa Bible School eh. Oh. Eh may cancer. Pinagaling ng Diyos. Sipin nyo yun. Eh kung nagamit niyo yung ganung mamamatay na, eh gamitin pa kayo ng Panginoon. Ang kailangan lang natin, makinig sa Espiritu Santo. Manabi kayo. Huwag yung tuwing may revival ang anniversary ng ating sa Espiritu Santo. Araw-araw yun. Para kayong nasa paaralan. Pag-ising sa umaga, Holy Spirit, sabihin niyo po sa akin kung anong aking gagawin sa maghapon. Patnubayan po niyo po sa aking gagawin. Baka may gusto kayo sabihin sa akin, mangusap kayo sa akin. Kahit sa panahon na inyong paglalaba, isipin niyo yung Espiritu Santo. Panahon na inyong pagluluto, pagtitinda, isipin niyo yung Espiritu Santo. Magugulat kayo sa gagawin ng Diyos sa inyong buhay. Anak ka ng gumawa ng langit at lupa, dapat may power ka. Kaya matakot din sa mga puso-pusong yan, mga tiyanak at mga tikbalang at ano yung mga masamang espiritu niyan. Doon sa rasak, nung wala na kami may pinampak, pinanghihingi ko yung mga pusong matataas. Sabi nung isang kapitbahay, di ba kapagsalita? Ibig sabihin, ay may nakatira diyan. Ako nakakabahala na. O sige ho. Inumpisa na. Inubos namin yung mga puso. Pito yata yung puso bilakpak na. Wala nangyari sa amin. Sabi ng isa, pagbihira. Ganun lang pala yun. Pinanonood din lang. Baka kami magkasakit. Tagayin kami manuno sa puso. Pakpak lahat sila. Oo, may power. Pero mas powerful yung iyong Panginoon eh. Oo. Hindi siya pwedeng manalo. Pag ginamit yung pangalan ng Jesus, ang sabi ng demonyo, tatakbo ang demonyo. Tapos ikaw lang tatakbo, yung sinabing makapangyarihan nyo. Kung sabihin, kayo, hindi. Nung ako'y bata pa, gano'n din ako, wala pa ako sa Bible School. Sinabi na nga eh. Yung anak nyo, utusan nyo sa tindahan. Pautangin ninyo. Sabihin ko, sabi ko, pautangin ka. Tingnan nyo kung hindi bibigyan. Bakit bibigyan? Kasi sinabi ng anak nyo, kayo magbabayad. Binigyan may tindahan. O sabi ng nanay ko, pautang daw ng subak. Bibigyan talaga. Hindi yung bata, pinaniniwalaan yung pangalan ng ilog nag-uus. Kung sa ganung paraan, pinaniniwalaan tayo. Di lalo na sa langit. Hindi pala yun. Isipin ninyo, basahin nyo sa akin kumagawa. Kung alam nyo yung talata. Yung damit, ipinato sa may sakit na may demonyo. Takbo ang mga demonyo, hindi kayang tagalan yung tela. Ikaw pa. Kaya ka hindi magamit. Lagi ang paniniwala mo, hindi ka sasamahan ng Diyos, hihiyain ka, hindi ka gumawa nga sa tela, sa'yo pa siya hindi gumawa. Diyos ko, nung araw, ang aking balak, isang simbahan lang. Kaya nagpasukat ako ng isang simbahan, kulang-kulang 1,000 metro kwadrado sa sentro.
Kahit na wala pa kami kahit ano, paniniwala ko maraming maliligtas. Akala ko doon lang sa Quezon City kumalat sa buong Pilipinas sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Isipin ninyo yun. Yung nakaraan, wala ko nung pensa ng Mayo. Nakaraan lang Mayo, punta kami sa Kabayan Isabela, anniversary. Katatlong taong pa yung simbahan. 10 nito siguro, asya ko sa simbahan. Puno ang simbahan, daming naligtas nung pumunta kami. Yan, tanong niyo kay Pastor Nick, kung naikwento sa inyo. Sana magre-revival kami sa Holy Spirit. Hindi kami nakapag-revival dahil dumating ang mga hindi Kristiyano, mga may sakit. Sila muna inintindi namin. Tinitignan ko yung buong simbahan ko. Bakit? Yung kapangyarihan ng Espiritu Santo ay kumilos. May ilang anibersaryo na kayo. Nakakalamang pa kayo ng 5. Pero ipasok nyo rin ng simbahan yung maluwag para sa loob. Yung pastor niya dati, ayaw maniwala. Ano siya maniwala? Ika-3 taong anibersaryo pala ngayon. Puno at meron pang 2 simbahang madadagdag na hindi ko natatalaw. Bukod sa puno yung malaking simbahan, may 2 pang bubuksang bago dahil hindi na makakadalo dun sa layo. Kaya kung ang Espiritu Santo, lahat tayo ay may kapangyarihan. Mga kapitbahay na magugulat kayo. Maliligtas, maramdaman nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Ngayon doon sa rasa, pati mga bata, mga teenager, pinupuspos ng Espiritu Santo. Sila ngayon ang naglilingkod doon sa altar, yung mga maliliit na mga bata, wala pa 10 taon. At bantong araw, at na nandun yung mga bata, doon na natutulog, umalis doon sa bahay nila sama-sama. Hanggang linggo, naroon sila. At nakikita ko pagkilos ng Panginoon. Kaya, dapat huwag magtagal. Aalis na kayo rito. Bakit? Pagkasama niyo ang Diyos na talaga tututuhanan ninyo. Ngayon nila ang kasunod sa atin, tayo lang ay natatakot eh. Baka hindi sumagot. Ano ba naman baka? Wala naman nakalagay na pag ako'y sumagot, minsan. Hindi. Sumasagot siya kaya nung araw maghahanap ng lupa, pinagtatawanan ako. Sa kayo, wala na pang bayad. Di, wala nga kaming makain eh. Bebenta ko ako, bulka ng taal. Pag nabili, pati ako ng simpan, wala naman ang pang-bibenta. Di bebenta eh. Kaya sabi ko, gano'n yung taal, di ba nabibili? Nandun pa rin yung bulkan. Pero tayo yung simpan sa sentro. No? Hindi pa nabibili yung bulkan, pero tuloy yung simpan sa sentro. At ito ang sikreto. Ito ang nakakagulat. Sa lahat ng organisasyon sa buong Pilipinas, ang Dorobate ang pinakamalakas. Hindi tayo nagsabi, sila, nag-survey ang mga Amerikano, ang Dorobate na Bipate ang pinakamabilis lumago. Bakit? Hawak natin ang Espiritu Santo sa ating buhay. Kaya ngayon may mga nag-aanyay sa akin, hindi ko malam kung paano ko sasagutin lahat. Nakita nila, ba't ang dali natin makahimaya? Kasi pinamumunan natin yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ang sabi naman ng Biblia, ang Espiritu Santo kung magtuturo, magsasabi ko saan nandun yung may sakit, pupuntahan mo. Nagugulat pa nga may sakit, alam mo may sakit siya. Sipin dito sa Nasugbo, asawa ng chairman, lumpo yung anak, 4 na taon, anak na lalaki. Vermon ang pangalan, Vermon King Villaluna. Kaba, yung buong pamilya naligtas na parang walang mangyayari at ikinuwento ng babae yun. 2 beses lang kami nagtagpo. Paano inayos ng Diyos ang kanilang buhay. At nung magkita kami noong 1973, nagpa-pray dahil after 2 weeks pupunta na sa Amerika doon natitira Kristiyanong pamilya na. At ginamit sila ng Panginoon yung kalamanak sa simbahan. Bakit? Sumunod sila. Mga kapatid, huwag yung sabihin, naku, pag ako'y sumunod, baka ako'y usigin. Di bali usigin ka, malalaman niya kung sino yung kasama mo mas malakas. Sabi ni Pastor Ambrosio, nung hindi pa pastor yun, itigil na ho natin ang gawain sa pagbilaw. Bakit? Nangahabi po ng tagaan chewing ko eh. Tigil na natin.
O, ako dyan ka muna, ako magsasalita sa radyo. Pagkatapos, pumayag ako ng problema. Pagkatapos ko magsalita, Brad, hindi natin pwedeng itigil. Bakit ho? Eh, nangahagat ng tagay ang aking tiyuhin. Malalaman ng demonyo, tayo duwag. Kailangan malaman ng demonyo, mas malakas ang ating Panginoon. Tuloy ang gawain. Eh, paano yung tiyuhin ko? Nakikita ng tiyuhin mo. Ano mangyayari? Naligtas yung kanyang anak, si Lori. Dalaga pa nun. Naligtas yung kanyang asawa. Hindi niya makagad ng taga. Kasama niya sa bahay. Naligtas yung mga kamag-anak niya. Supo, nakagad ng taga. Ngayon, ilang simbahan na ang naging bunga ng taong may sakit na yun. Eh kung hindi lagi natatakot, wala ka magagad yung takot, walang premyo. Sino ba premyo dahil matatakotin? Sige nga, maghanap na kayo. O ito, matatakotin ito premyo 1 milyon. O ba, matatakotin na lahat ng tao pagkakataon. Ang may premyo, yung lumaban at nanalo. Amen? Tayo mga Kristiyano, hindi dapat matakot kahit ano sabihin ng sino mga tao na hinirap. Kailangan sabihin natin, mahal sila ng Diyos. Huwag niyong magbabantaan yung magalit sa inyo. Mahalin ninyo yung magalit sa inyo. Kung sabihin, bababa ko ng pagkadyakono ko, o bakong pagkakristiyano, lalaban muna ako suntukan. Hindi ka sa Espiritu. Ang sa Diyos, pag ikaw daw sinampal, ang susunod, bigay mo pa yung isa. Ba't gano'n? Kaisahan ka, nagdadalawahan ka pa. Pagka daw yan yung pumayag ka, yung taong sumampal sa'yo, makukumpikta. Ginawa ka ng masawa, ginagyan mo ng mabuti, siya na ang pupukpuk sa kanyang ulo, sira ulo niya. Ako gano'n, sira ulo. Ginawa na ako ng mabuti, pinakain ako, galit ako sa kanya. Kaya sabi ng Panginoon, hindi lang ang Diyos ang ibigin mo, ibigin mo rin ang iyong kaaway. Ilan sa inyo yung pag tuwing mananalangin kayo, kaaway yung inyong naalala. Kung kailan pa naman mananalangin, lalabas yung mga pangalan. Kaya sa halip naman manalangin ka, naiinis ka na. Ganun trabaho naman. Pero pag inibig mo yun, hindi na paalala ng demonyo yun. Bakit? Ikabati mo na eh. Di ba, sana kung yung kagaya ng anak ng pastor ni, bigyan mo lang 5 piso, batiin na kayo. Isa sabi mo, oy, bati tayo. May 5 piso, ako, bibigyan ko, bati tayo, bati na. Eh kung sana 5 piso lang, may magdadala ko sa kayong na 5 piso para kabating lahat. Eh ba tayo? Ang sa Diyos, mabuhay ka ng isang lingkod ng Diyos. Nagmamahal sa iyong kapwa, nananalangin sa umuusig sa iyo. At ang sabi Diyos, pag ginawa mo yan, ang laki ng premyo mo sa langit. Lalaba ka na suntukan, walang premyo yung garote, abutin mo rin. Gusto ko i-bless kayo ng Diyos. Natutuwa ako sa ginawa niyo kanta. Parang kamukha ng protein namin yung protein. Parang kinuha niyo yung protein namin. Pero mas maganda ito, bago eh. Anong gusto ninyo? Pagpalain kayo ng Diyos. Maraming mga taong maligtas sa mga bundok dahil sa mga lugar na yan. Kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. At siya ang magtuturo ng inyong sasabihin ng inyong gagawin. Eh sa akin, hindi ko naman alam na may sakit mo sa lugar na kung pinunta ko, kampungan eh. Inutusan ko Diyos pumunta, meron pala isang paralitikong nandun na na-paralyzed dahil kami bisikleta nung Turok Luzon. Laging binubusan ng tubig, na-paralysado katawan, kapasma. Nakita lang namin mo, no? Nakagusay. Ipinag-pray namin, hindi kayo maniniwala, lumakat eh. Kailangan tayo ng maraming kapitbahay natin. Kailangan tayo ng mga kababayan natin. Kaya kailangan mapuno na tayo ng udyok ng Espiritu Santo. Mapustos tayo dahil kailangan ng Diyos yung uutusan niya. Eh, hindi tayo mautusan tayo takot eh. Tinatamad tayo. Ang paniniwala natin walang mangyayari. Wala pang nagagawa. Eh, wala pang mangyayari. Ang nananampalataya kahit ang tingin mo'y wala. Naniniwala ka, pag gagawin ng Diyos may mangyayari. Diyos ang iyahatid. Kung sabihin walang mangyayari, pag ginawa niyo yun, magugulat kayo. Eh ngayon nga, may pumasok sa Bible School eh. Sundalo pa eh. Kung pahala sundalo. Hindi ko rin alam. Eh kasi noon lang silang Lunes nag-umpisa eh. Magugulat kayo sa paraan ng Diyos. Pag ang Espiritu Santo ay kumilo sa inyo, mga panganib sasabihin sa inyo na Espiritu Santo.
taong papatay sa inyo, sasabihin sa inyo ng Espiritu Santo. Kaya bago dumating yung papatay, alam mo na, magugulat siya. Bakit? Ba't ka pababayaan ay anak ka ng Diyos? Ano sabi ng Biblia? Walang sandata na ginawa sa iyo na magtatagumpay. Bakit? Ipagtatanggol ka ng Diyos eh. Kaya ako'y buhay pa hanggang ngayon, ang dami nagbantang pumatay sa akin. Sinasabi ng Espiritu Santo. Darating pa lang yung gagawa ng masama, alam ko na. Kaya nananalangin ako siya mapahiya, wala siya magawa, di makakilo, di makapagsalita. Ganun nga, napipipi. Eh sabi sa akin, isa, ano ba nangyari sa akin? Bakit? Eh magpaputi kang binantaan eh. Ba't na makita tayo, wala akong maisip kahit ano sabihin. At humingi na lang ng tawad. 3 beses pa, yung isa na humingi ng tawad. Ikaw ang pinatawad nyo, baka hindi totoo eh, totohanin na. O pinatawad ko na kayo, may 3 beses humingi. Aba, kita niyo yung pulis, kaya ang tapang na sumirbato, binabaka pa siya ng gobyerno. Ikaw, naglilingkod ka sa gumawa ng langit at lupa, matatakot ka. Maraming may sakit, inaalin ang demonyo, nangangailangan ng tulong ng Diyos. Kung tayo'y maniniwala sa Espiritu Santo at susunod, gagamitin kayo ng Panginoon. Isipin niyo yung 40 stage cancer na yun. Nakarating ng Atimulat, meron naman silang ipinanalangin doon. Samantalang siya mismo yung mamamatay na. Ganon ang Diyos. Hindi lang gumanda ito inyong altar. Gusto ng Diyos palakihin niya. Gusto ng Diyos punuin ng mga kaluluwa. Makikinig lang tayo sa tinig ng Espiritu. Eh, paano ka makikinig? Araw-araw ay abala ka. Kahit naglalakad ka, pwede mong gawin. Kahit naglalaba ka, kahit nagtitinda ka, pwede mong isipin yun. Mananalay ka kahit naglalakad. Huwag kang pipikit, nagmamabangga. Holy Spirit, sabihin ko niyo sa ako, sa natin mga may sakit na nakakailangan ng panalangin. Pag sinabi siya, puntahan mo. Magugulat kayo. Ang Diyos ay gagawa. Eh kaya ako lang, nakapahinga lang ako nung magkasakit ako. Sinabayaan ako ng mga tao, hindi mo na kanyayahan. Pero natutuwa ako, 1 linggo bago nag-conference, lumakas ng malakas yung katawan ko. Normal ang aking pag-uwi, hindi ako tumatangin ng dugo. At nagawa ko yung trabaho ko. Nakabiyahe na uli kami, patungo sa norte. Pag-alis namin dito bukas, pag-alis na uli kami. Susunod, may pupuntahan na naman kami. Tapos sa July 3 linggo sunod-sunod, may revival. Marami nagre-request eh. Kaya ba't ibang mahal nga? Yung kapangyarihan yun, tayo lang ang meron o, yung mga anak ng Diyos. Tapos ini-islam pa natin. Ang sabi ng Panginoon, siya ang magtuturo. Siya ang magpapayo. Siya ang aalim. Kompleto, wala lahat nasa kanya eh. Alam niyo, ibang alin na binibigay sa akin ng Panginoon. Minsan meron akong maisip na parang gusto mong pagalitan yung tao. Tapos sabihin sa akin ng Espiritu Diyos, anak, pag nasa langit ka na, malulungkot ka kung yung taong nilinapahamak dahil sa iyo. Pero kung siya pinagpasensyahan mo at pinag-pray mo, matutuwa ka kung ang premyo mo buhay na walang hanggan. Kaya salit na magalit ako. Tinitignan ko na lang, pinag-pray ko na lang, tapos biglang magbabago. Ang mabuti ay hindi kayang talunin ng masama. Wala akong nakitang dilim na tumalo sa liwanag. Ang dilim ang matatakutin. Eh baliktad tayong liwanag ang matatakutin eh. Makita pa kayo na nila ayaw sumindit. Ayoko, dilim eh. Hindi ako sisindit, dilim dito. Ang tapang ng ilaw pag sinit mo. Nasaan ang dilim? Wala, tutuwa ko lahat. Ikaw ay anak ng kaliwanagan. Huwag kang matatakot. At ang Espiritu Santo, pag dumating, magsasalita siya sa inyo. Mangungusap siya sa inyo. Tuturuan niya kayo ano inyong gagawin at magugulat kayo sa gagawin ng Panginoon sa inyong buhay. Tapos araw-araw, ako, hindi nila alam na nalangin ako eh. Nakita na, naglalakad ako, may ginagawa ko, pero yung isip ko nag-pray. Alala, hindi ako nag-pray. Hindi, mayat-maya, nanalangin ako. Kahit nagbubomba ako ng puso o maliligo ako, bigla ako maalaala, titigil ako sandali. Hindi na ako umiiyak, hindi na ako, ayoko ipakita ng mga tao ako yung nananalangin, inililihim ko. At nananalangin ako, sinasabi ng Holy Spirit kung nasa nasagot. Nakakatuwa yun.
Panginoon, wala na akong alam eh. Sa tagal lang ito, ubos na yung aking alam. Kayo na lang ang may alam. Pero hindi ba din, Panginoon, kung wala akong alam, mas may alam kayo. At alam ba ninyo, biglang gagawa ang Diyos. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung paano. Eh, siya may alam eh. Ang prayer ko para sa inyo, sumabog kayo. Dumami. Kumalat. Pagpalain. Hindi nagharap ang Diyos ng marami. 12 lang ang pinili niya, kumaltos kayo sa 11 na lang. Pagkatapos, 120 lang ang pinuspos. Ano nangyari? Yung makapangyari, emperor ng Roma, natakot sa 120. Sabi lang, eto na ang mga taong bumabaliktad ng mundo. Bakit? Kasama nila ang Espiritu Santo. Ngayong gabi, hindi ko alam kung nakaredy kayo o nakikinig lang kayo. Pero para doon sa totoo, tutuhanin ninyo. Paniwalaan nyo, gawin ninyo, mamamangha kayo. O kaya ang malakas ang loob ko sa mga biyahe, mga pagpaplano, dahil advance yung prayer ko. Sinasabi ng Diyos yung gagawin ko. Kung saan ako pupunta, pati sasabihin ko, dinidikta niya sa akin. Eh, iba, akala, may nagsumbong sa akin. At alam mo, Pastor, yung problema ko. Di ko alam, Holy Spirit ang nagsabi sa akin. Kaya pag kinausap ko, alam mo rin sasabihin ko. At umiiyak na siya. Ba't ka umiiyak, eh, kinakausap lang naman kita. Eh, kasi yung sinasabi niyo, mukhang may nagsumbong sa inyo sa akin. Eh. Kaya wala akong alam doon. Tanong mo sa pinagdududahan mo. Yung Holy Spirit, pinindiktahan ako. Kayo, huwag niyo sabihin, tentera lang kayo. Tagalaba lang kayo. Sa Biblia, nakasulat, servant. Alam niyo yung servant? Mga taong walang karapatan sa sarili. Binili ng walang sweldo. Nagtatrabaho ka sa amo mo, wala kang sweldo. Dahil ikaw ay servant, alipin. Sa atin, ang alipin, mababaw ang termino. Sa Biblia, ang salitang alipin, walang sariling karapatan. Pwede ka ibenta uli ng amo mo. Pero sabi ng Panginoon, sa huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, kasama pati ang mga alipin. Kasama tayo. Gagamitin tayo ng Diyos. Sasamahan tayo. Kaya ngayong gabi at bukas ng umaga, isipin ninyo yun. Makinig kayo sa tinig ng Espiritu. Nako, nananalangin, Lord, kailan kami mag-start ng revival. Hindi ko maisipan kung June. Tapos, tinabukasan may dumating. 3 iglesia na nakikiusap na revival. Eh sabi ko, eh magkakasya ba naman kayo ron? Eh di yung iba ka sa second floor, iba sa first floor. Ang nasiserve na sa second floor, yung nasa first floor, walang narinig na nagsasalita kundi boses lang. Buti pa kaya ako'y ganito. Hindi naman pala kasya rin sa inyong simbahan dahil 3 simbahan nyo. Eh doon sa sentro na natin gawin, anyayaan mo na rin. Sige ho, ika niya. Oh. Kaya yung 15, 16 na July, hanggang 17, sunod-sunod na linggo, revival yun. Bakit? Yung kaluluwa kailangan masanib natin. Kung hindi natin alam na may nalulunod, patayo. Pero kung Espiritu Santo nandyan, tutulungan kayo ng Panginoon. Gusto ko kasama kayo sa nag-aapoy, nagliliyab para sa Panginoon. Pumikit kayo ng sandali. Tayo mananalangin. Ang una natin gagawin ay hihingi tayo ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Hihingi tayo ng tawad sa Diyos na hindi natin siya masyadong pinapansin. Pagkatapos natin magawa yun, pananabihan nyo, total ang Diyos ang may sabi, paniwalaan nyo. Kung may magbubulong sa inyong hindi totoo, mas paniwalaan ninyo ang Diyos kaysa tao. At kung kayo maniniwala, kayo man gagamitin ng Diyos. Palalakasin pa kayo, pagagalingin pa kayo, at maraming mga tao na kailangan ng tulong, kayo ang gagamitin. Ang kailangan lang, magmumula ito sa puso. Pagka ang Espiritu'y kumilos, kumisang makakaramdam ka ng panlalamig sa buong katawan, o init sa iyong buong katawan, o manginginig ka, o bibig mo ay magsasalita ng ibang wika na di mo maintindihan.
Huwag kayong matakot. Yun ang mapalatandaan ng pagkilos ng Espiritu Santo. Pero tandaan nyo, hindi tayo sabay-sabay ayon sa inyong pananampalataya. Pero subukan nyo araw-araw kausapin ng Espiritu Santo. Magpatungo kayo sa Kanya. Mamamahal kayo sa Kanya. Ngayong gabi yung gustong sumunod ay sumunod sa akin sa aking panalangin. Sabihin nyo, Panginoon, tinanggap ko na kayo sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero hindi ako laging nakakasunod. Malimit na ako'y natatama. Pero ngayong gabi, Panginoon, humahakbang ako sa pananampalataya. Patawarin niyo ako sa lahat ng aking kasalanan, sa mga pagkukulang ko. Patawarin niyo ako sa hindi ko masyadong pagpansin sa inyo. Pero ngayon nananapik ako, Panginoon. Kailangan ko ang inyong pagtuturo. Kailangan ko inyong kapangyarihan. Kailangan ko inyong kaaliwan. Kailangan ko inyong Espiritu na nagtuturo sa akin. Inaangkin ko ito ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen. May pananalangin tayo. Kailangan ko sa Jesus. Kasi kahit ako manalangin kung walang epekto sa inyong puso, wala yun. Pero alam ng Diyos, yung gustong makaganti kay Satanas. Gusto ng Diyos yung gusto pang gumaling at magamit. Alam ng Diyos yung mga kababayan gusto pang maglingkod sa kanyang mga kabarangay. At kung ikaw yun, pupuluhin ka, pupuspusin ka, gagamitin ka ng Panginoon. Ngayong gabi, itaas niyo inyong kamay. Hallelujah. Tumayo kayo mula sa inyong kinaupuan. Itaas niyo inyong kamay. Mananalangin ako sa Diyos. At aangkinin natin kung kayo'y gustong gamitin ng Diyos. Kailang mga kabarangay, mga kapitbahay, mga kaisang-isaan ng lugar, gagamitin niyo sa gabing ito, inihiling ko, puspusin niyo sila ng Espiritu sa pangalan ni Jesus sa taga-Nazaret. Inihiling ko inyong mapangyarihan, puspusin sila at magsayaw na rin at ibang-wiha. In Jesus' name, fill them with the Holy Ghost. Pagkain niyo sila ng inyong mapangyarihan. Pagkain niyo sila ng inyong Espiritu. Meron din yung TV. Hoy, nagsimula